Shalom, alinoy alkol Israel, ang kapayapaan ay sumasa atin at sa buong Israel. Amen. Kain ano'y kulim na subdabar ni Gidahimit ay labiad hamit, sapagkat wala tayong magawa laban sa mga salitang katotohanan, kundi sa pagpanig sa katotohanan. Oras na po mga kapatid para sa totoong pagsisisi. Dahil hindi na natin maipagkakaila na nasa huling araw na tayo mga kapatid. At hindi mo malalaman na ngayon o bukas pangalawa na sa iyo natatama ang mga sakuna tulad ng lindol at iba pa. Kaya oras na para sa totoong pagsisisi. Pero ano ang totoong pagsisisi? Iyan ay ang taos-pusong pagbabalik natin sa kalooban ng Ama o sa pagbabalik natin sa mga kautusan ng Diyos na hindi natin pinapansin noon dahil sa paniniwala natin sa ating mga reliyon. Dahil akala kasi natin na sapat na ang ating mga reliyon. At akala natin na ang mga reliyon natin ay nagtuturo sa atin sa kaligtasan. Ngunit ang hindi natin alam na ang mga reliyon natin ang siyang ginamit ni Satanas upang linlangin tayo sa maling paniniwala. Iligaw tayo sa tamang daan, mga kapatid, at sa tamang pagsunod sa mga salita ng Diyos. Dahil walang reliyon na nagtuturo sa buong katotohanan. Dahil halos lahat ng mga pastor ngayon ay nakatutok lamang sa pera. At wala silang pakialam sa mga kautusan ng Diyos na kanilang itinakwil. Dahil mga huwad ang mga pastor na iyan. Puro pera lang ang kanilang iniisip dahil pati ang salita ng Diyos ay kanilang pinagbibili. Kaya hindi totoo na may kaligtasan kayo dyan sa mga reliyon ninyo, mga kapatid. Dahil business lang ho yang mga reliyon ninyo. Ang totoong kaligtasan ay nasa tunay na paniniwala at pagsunod sa ating Adonai Yeshua HaMashiach lamang, mga kapatid. Hindi sa pamamagitan ng reliyon, kundi direkta na paniniwala sa Kanya. Ngunit lumapit ka sa Kanya sa pamamagitan ng totoong pagsisisi. At ano ang dapat mong pagsisisihan? Ang iyong mga kasalanan. At ano ang iyong mga kasalanan? Ang paglabag mo sa kanyang mga kautusan at mga tuntunin. Ayon dito sa unang Juan 3:4, ang lahat ng nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos dahil ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Kaya iyan ang pagsisisihan mo ngayon, mga kapatid. Dahil mula sa pagkabata, nilalabag mo na ang kanyang mga utos at mga tuntunin. At ang mga palatandaan tulad ng Shabbat na hindi ninyo pinahalagahan. At ang mga festival na hindi rin ninyo pinapansin. At ang hindi rin ninyo pagkikilala sa marumi tulad ng baboy at iba pa. Na yan ang dapat ninyong pagsisihan. Yan ang dapat ninyong pagsisisihan. Ayon dito sa Leviticus 10:10, dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi. At kung alin ang malinis o marumi. Kaya tumatanda na lang kayo, mga kapatid, dyan sa reliyon ninyo. Ngunit hindi nyo alam kung ano talaga ang kasalanan ninyo. Dahil hindi itinuro ng mga pastor. Kaya hindi kayo o hindi ninyo alam kung dapat bang kilalanin kung alin ang malinis o marurumi. Dahil ang mga pastor mismo ay wala ding alam hinggil sa malilinis at sa marurumi. Kaya yan ang dapat ninyong pagsisisihan. Kasama na ang mga bisyo ninyong hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Lalo na ang pagsamba ninyo sa mga Diyos-Diyosan, pati na sa hindi ninyo pagkikilala sa salita ng Diyos. Dahil ang mga pastor nyo lang ang pinapakinggan ninyo. At pagkatapos tanggapin mo ang Adonai Yeshua HaMashiach bilang hari at iyong tagapagligtas at bilang iyong buhay at bilang iyong Panginoon. At pagkatapos nito, ipamumuhay mo na ang mga kautusan ng Diyos, ipangilin mo na ang Shabbat,
Dahil ang paglabag sa mga utos ng Diyos ay isang pagkakasala. Ayon sa binabasa natin sa unang Juan 3:4. Ayon din dito kay Apostol Pablo, Roma 6:1-2, ano ngayon ang masasabi natin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan para lalong madagdagan ang biyaya ng Diyos sa atin? Aba, hindi maaari. Hindi maaari na magpatuloy pa tayo sa pagkakasala dahil ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa atin. So tapos mong matanggap ang kaligtasan, itigil mo na ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos at sundin mo na ang kautusan ng Diyos. Yan ang totoong pagbabago at totoong pagsisisi. Dahil ang kasalanan na tinutukoy ni Apostol Pablo dito, yan ang paglabag sa mga kautusan ng Diyos. At ito ang tamang hakbang sa kaligtasan. Ano ang tamang hakbang sa kaligtasan? Una, magsisisi ka ng iyong kasalanan. Pero dapat na alam mo kung ano ang iyong kasalanan. At iyan ang paglabag mo sa mga tuntunin at mga kautusan ng Diyos. Iyon ang kasalanan mo. Pangalawa, mananampalataya ka kay Adonai Yeshua HaMashiach. Mga Gawa 16:31. Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yeshua at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan o sambahayan. Pangatlo, magpabautismo ka sa pangalan ng ating Adonai Yeshua HaMashiach para sa iyong kapatawaran. Ayon dito sa mga Gawa 2:38, sumagot si Kefa, pagsisisihan ninyo, talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Yeshua HaMashiach upang kayo'y patawarin. At tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yan ang dapat ang pangatlo mong gawin, mga kapatid. Ang pangapat, ito, mamumuhay ka na ngayon sa kanyang mga tuntunin at mga kautusan. After baptism, mamumuhay ka na ayon sa kanyang mga tuntunin at mga kautusan. Hindi na tayo mamumuhay na lumalabag sa kanyang mga kautusan dahil ang paglabag sa mga kautusan ang siyang kasalanan at hindi na tayo magpapatuloy sa kasalanan sa pagkakasala ayon kay Apostol Pablo, mga kapatid. Roma 6:1-2. Ito ang pamumuhay ayon sa Espiritu. Roma 8:4. Ginawa ito ng Diyos para ang ipinatutupad ng kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay at sa gabay ng banal na Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Ito ang bagong buhay, mga kapatid. Ano ang bagong buhay? Ang pagsunod na sa mga kautusan at sa mga tuntunin ng Diyos. Yan ang tamang born again. Yan ang tamang pagbabago. Dati-rati, hindi ka sumusunod sa kautusan ng Diyos. Dati-rati, lumalabag ka sa mga utos ng Diyos. Pero ngayong tinanggap mo na si Yeshua Messiah bilang iyong tagapagligtas, tinanggap mo na ang iyong kaligtasan, yung bagong buhay ka na, sumusunod ka na sa kanyang mga utos. Yan ang tamang pagbabago. At ano naman ang mali na paraan ng mga reliyon hinggil sa kaligtasan? Unang-una, mali na pagsisisi. Bakit mali na pagsisisi? Dahil hindi ang paglabag sa mga utusan ang kanilang pinagsisisihan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang kasalanan. Nagsisisi sila na walang alam kung ano ang kanilang kasalanan. Pangalawa, maling pananampalataya. At bakit mali ang pananampalataya ng mga Kristyano? Dahil maling pangalan ang tinawag nila, Jesucristo. Mali ho yan. Hindi ho yan totoo na pangalan ng ating Misaya. At pagkatapos, ano pang mali sa mga sa reliyon? Wala na ang mga kautusan. After baptism, wala nang pagsunod sa kautusan. Hindi nila ipinamumuhay ang mga kautusan ng Diyos na siyang kalooban ng Ama. Iyon ang mali sa ating mga reliyon. Kaya
hindi kayo makakaasa ng kaligtasan dyan. Habang nandyan kayo, napabilang sa mga reliyon ninyo, kahit ano pang reliyon ninyo, from Catholic to Protestant, pareho lang yan. Wala ang kaligtasan. Wala kayong kaligtasan. Talagang wala. Hanggang sa muli. I love you so much, my beloved brethren. I love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Israel Kai. Mabuhay ang sambahayang Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ito ang inyong abang lingkod sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magsasabi sa inyong lahat na mapalad ang taong sumusuri sa banal na kasulatan, naniniwala at tumutupad sa nasusulat dito. Baruch haba, Bishem Adonai, blessed is he who comes in the name of Adonai. Shalom, shalom.